praise you and we honor you, Triune God, God the Father, God the Son, Jesus, and the Holy Spirit. Continue, Lord God, to fill the entire place with your presence. Panginoon, marami pong salamat sa amin pa lamang pong intercession. Naranasan ka na namin, maging sa aming pagsamba. At Lord, dalangin po namin kagaya ni Samuel. Lord, here we are. Nandito po kami, Lord. Mangusap ka po sa amin. Panginoon, salamat sa nakaraang taon na 2024. Salamat sa mga manggagawa, sa mga kapatiran na nakasama po namin. Hindi lang noong 2024, kundi naging matapat na suporta, Panginoon. Kamanggagawa sa simbahang ito sa loob ng maraming panahon. At Lord, ngayong 2025, Lord, hinahandog po namin sa inyong muli ang aming mga puso, ang aming mga buhay, ang aming 2025. Panginoon, nananampalataya kami na ang taong 2025 at ang mga taong darating ay magiging napakadakila, napakamabunga, nakapagbibigay kaluwalhatian sa aming Panginoon. Panginoon, salamat sa lahat ng answered prayers. Salamat sa lahat ng miracles. Salamat sa pag-iingat mo po sa amin. Kami naririto dahil iningatan kami ng iyong biyaya at habag. Lord, marami pong salamat. Lord, release the spirit of excitement in our hearts dahil alam namin may gagawin ka po sa buhay namin. Panginoon, marami pong salamat. Hayaan niyo pong maitanghal po namin ang inyong pangalan, Panginoong Jesus. Pinupuri ka namin, dinadakila, niluluwalhati. Ito pong aming panalangin sa makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah. Praise God. Gusto ko rin pong magpasalamat sa lahat ng ating workers, leaders, members po, na talagang alam po na ninyo, wala pong na-accomplish ang church na ito kung hindi po kayo kabilang dito. Kayo po ay kasama, ka-partner, mahalaga po kayo sa amin. And I would like to thank you po for praying for me nung sa Davao po. Yung ating, actually, it's not just an ESCOM empowerment. It's parang youth summit ng ating Davao region. And alam ko po na yung fire po sa heart natin to do marketplace ministry and ESCOM ay na-capture po ng ating church sa buong Davao. Kaya po, ipag-pray po natin, no po, sama nyo rin sa prayer na magkaroon po tayo ng Youth Summit sa kabuuan. No po, because the last Youth Summit happened 6 years ago. Kaya ipag-pray nyo po, isama nyo po sa panalangin at pinapaabot po nila ni Pastor Dennis Castellanes at ang ating Pastor Stephen, pastor po ng buong Davao Region, ang kanilang pagbati at pagmamahal po sa bawat isa sa inyo. Kaya God bless po, no? Mamaya po siguro na kay Pastora Elby, mamaya kahit a little of Davao po ay makatikim kayo na may mga pinadala po tayo at may mga biniling candies po sa inyo diyan. Konti lang po yung suha, pagulungin na lang po natin, Ayan, praise God. Ang atin pong topic for today is Christ is the answer, a season of answered prayers. I-claim po natin that 2025 will be a season of answered prayers. Siguro naman po, kung nasagot yung prayer nyo last year, may mga gusto pa rin po kayong panalangin na higitan po ng Diyos ang pagsagot niya sa atin in all aspects. Kaya po siguro habang nakikinig kayo, I want you to pray, Lord, ano ba yung gusto kong makita na masagot sa family namin, sa trabaho ninyo, sa career, sa bansa, at sa ministry po natin dito sa JLU Bell. I want you to think about 5 things. Sa major areas ng buhay nyo, ano ba yung 5 bagay na gusto nyong sagutin ng Diyos? Dahil ngayon po, sisimulan natin ang taon. Kami po sa NCR ay isa ang pattern po, no? Maganda po na itong January 5, unang service ng taon po natin. Tayo pong lahat sabay-sabay may pananampalataya. Ang taong 2025 will be a season of answered prayers. Para na rin nating sinabi, turo po ni Pastor Joey kanina, ang prayer po niya, ito'y maging season of open heaven. Pagbukas po ang langit, ano pong ibig sabihin?
yung prayers natin, hindi na nakaharangan dire-diretso sa throne of God, na nagsabing walang imposible sa Kanya. Wala siyang hindi kayang gawin. And let me go through Jeremiah 33 verse 3, sabi po sa Good News Translation, "Call to me and I will answer you. I will tell you wonderful and marvelous things that you know nothing about." Tumawag kayo sa akin, sasagot ako. At pakikitaan ko ay sasabihin ko sa inyo mga dakila kamanghamanghang bagay na hindi nyo pa nakita. Opo. Sabi po ng Bible, "Eye has not seen, no ear has heard what God has prepared for those who love Him." Sino po dito yung nagmamahal sa Diyos? Parang mahina. Sino po dito ang mahal na mahal nila ang Diyos? Sabi po sa Bible, hindi pa nakita ng mata, ni narinig ng tenga ang mga dakilang bagay na hinahanda ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. No? Kaya po, yun yung role natin. Let's make sure that we love God above all. Siya ang una. Kasi pag mahal na mahal natin ang Panginoon, anumang pagpapala na ibigay niya sa atin, hindi tayo maililigaw noon. Marami po ako nakasama nakakalungkot po. Yung iba, talagang grabe ang pagsagot ng Diyos sa panalangin. No po? Pero ang nangyari, yung sagot sa panalangin, yun pang naging dahilan na nalumayo sa Panginoon. Yung alam yung galing talaga sa hirap, pero nung sinagot ng Diyos yung panalangin, nakalimutan na ang Panginoon. Kaya ito, maganda po na mapaalala sa ating lahat, the Lord must be number one. We should love Him above all. Siya ang una sa puso natin. Kasi napatunayan na po yan ni Abraham. Ang maganda po sa ating lahat na nandito, may Bible tayo, may reference tayo. Ano ang nangyayari sa mga taong mahal, may takot sa Diyos at sumusunod sa Kanya? Si Abraham po sumunod sa Diyos ng ni walang reference. Ni hindi niya alam kung totoo ba yan. Pero ang Bible, nakita natin, bata, matanda, may pinag-aralan, fisherman, magsasaka man sila, propeta, simpleng tao, hindi po pinabayaan ng Diyos yung mga taong nagtiwala at nagmahal, sumunod sa Kanya. No po? Sabi po ng Isaiah 65 TPT, hindi po apiti-apiti yan, TPT po yan. Yan po ay the Passion Translation, no? Kala niyo po alam po din yung mga ganun niyo po, no? Isaiah 65 verse 24, "Before they even call out to me, I will answer them. Before they finish telling me what they need, I'll have already heard." Sabi niya, bago pa kayo tumawag, sumagot na ako. Bago pa kayo natapos, ikwento sa akin. Yung mga gusto nyo at kailangan nyo, napakinggan ko na, narinig ko na. No? Pero kailangan pa rin nating humingi. Kasi ang Matthew 7:7, sabi, "Ask, and it shall be given you. Seek, and you shall find. Knock, and the door will be opened unto you." No? Ask, seek, and knock. Pag inano nyo po, ask pa rin yun. A-S-K. No po? Kailangan po hingin ninyo sa Lord. Hindi yung, alam mo na yan. No? Alam mo na yan, Lord. Alam mo naman lahat ng bagay. Pero kailangan po inaano nyo Kasi po yun ay sign ng pagtitiwala. What exactly do you want from the Lord? Ano ba yung kailangan mo talaga? Naging specific ka na ba? Alam nyo po, for the glory of God, yung mga prophecies, kaya po yung mga dito, pag nililehans po kayo, magkakaroon po tayo ng anointing ulit sa end ng January, kaya wag po kayo mawawala. Sometimes the Lord gives a word of prophecy sa inyo po. Huwag nyo po yung bibitawan. Yung iba po doon, maganda sinusulat nyo. Ba narinig nyo, sinabi doon sa inyo, na pagkakatiwalaan ka ng Lord ng ganitong bagay, sulat mo yon. Yung prophecy, pati date, ilagay mo. Pag nagbasa ka ng Bible, ang Lord mag-i-speak ulit sa heart mo na kung paano ginawa ko, halimbawa, ginawa ko kay Esther, na binigyan ko siya ng authority na makarating sa king, para maligtas yung mga tao, the Lord gives that word to you, isulat niyo po siya. Kasi alam niyo po, for the glory of God. Huwag po kayong laging naghahanap ng gusto ko ng prophecy, gusto ko ng word from the Lord.
maging excited po tayo na lumalakad po kayo sa fulfillment ng prophecies ng Diyos sa buhay niyo. Ang sarap po nun. Yung na-receive mong salita ng Diyos, hindi mo lang narinig, hindi mo lang nasulat sa notebook, kundi lumalakad ka sa fulfillment ng lahat ng pinangako ng Diyos. Mga kapatid, walang struggle pag nagtitiwala ka sa Diyos. Kaya ka ng Lord i-promote sa kaparaanang hindi mo kayang gawin. Kaya kang pagpalain ng Diyos, sagutin ang panalangin mo. No? Ako po, talagang grabe din ng Lord, talagang, sino ba yung kausap ko? Siguro po, hindi ko alam, matanda ko, empty ba? O dito ko nasabi na, I've already told the Lord, sabihin ng hindi pa lahat nakuha mo yung dapat, yung parang feeling mo na yun yung dapat meron ka bilang tao. Yun yung dapat ganun ang meron ka. Pero I can say that I love the life that the Lord has given to me. Dahil alam ko, pinufulfill niya ang lahat ng pinapangako niya. No po? It may take time, pero ako po, ito po ang pananampalataya ko. Mga kapatid, we are in the last days. Baka yung ang tagal mong hinintay, sunod-sunod yan, magugulat ka na lang. Maa-amaze ka, papaano, sunod-sunod na sinasagot ng Diyos ang panalangin mo. Kaya hindi ito ang panahon para mag-give up, lalo na sa pananalangin. Dahil we are in the season of answered prayers. Divine acceleration. Magugulat ka, alam niyo po itong sa Mindanao, hindi po yan planado. Pero in my heart, I'm talking to the ESCOM team, uubusin natin ang Luzon. Yun yung ating, di ba, topic, ang usapan natin. Nila Karen, nila She. Tapusin natin ang Luzon. Lahat mag-ESCOM empowerment. Susunod ang Visayas, tapos Mindanao. Biro nyo, matatapos na lang yung taon. Grabe din talaga si Lord. It was not planned, it happened, parang talks lang, doon po sa Pastors Congress, pero hindi ko pa sineryoso. Parang sa akin, sige, kung ituloy, okay lang, kahit hindi. No? Parang hindi yun yung timetable. Pero, grabe si God talaga. Alam mo yung kahandaan nila. Alam kong sinagot ng Diyos ang prayer natin, pero sinagot din ng Lord ang prayer nila. And we are believing na part siya ng fulfillment ng prophecy ng Lord. Na ang revival will happen in the place that is the bloodiest, no? And I know that the Lord will visit schools and campuses at mga companies the same way na nangyayari din dito sa Luzon. Kaya mga kapatid, I want you to believe the Lord. Write the vision, sabi niya sa Habakkuk 2, verses 1 to 3. Kung bahay ba yan, gawa na ng design. No? Halimbawa, gusto magkaroon ng foundation, isulat mo siya. Halimbawa, foundation, NGO, isulat mo siya. Ano dapat ang nangyayari sa foundation na yon? I tell you po, yung fulfillment ng ibang tapos na po tayo doon, foundation and all, yun po ay nasulat ko lang sa scratch paper. Natanda ko long bond paper na hinati ko lang sa 4. Personal, spiritual ministry, tapos other matters. Talagang ginawa ng Panginoon yun. Kaya challenge ko po lahat tayo, ha? Sabi mo sa katabi mo, sabi ng Panginoon, isulat mo ang vision, no? Yung mga pangarap na nilalagay ng Diyos sa puso mo. Tapos magkita tayo ulit sa isang taon. Ako, challenge ko sa inyo, ha? Ngayong taon, may vision tayo na gagawin, isa-isa. Pero next year, yung vision na yon, isi-share natin sa isa't isa, alin doon ang natupad ng Panginoon. Alin doon yung nahigitan pa ng Panginoon. Challenge ko kayo, magsulat po kayo. No, ng mga dreams na nilalagay ng Lord sa puso ninyo. Tapos, tuwi kayo nagpe-pray, ilay hands nyo. Prayer and fasting natin, 21 days, ipanalangin nyo araw-araw. And watch the Lord fulfill those promises. Sabi niya, bago ka pa nagsalita, alam ko na. Nagsasalita ka pa lang, narinig na kita. No? The God who goes before you is willing and able to answer our deepest prayers. Naniniwala po ba kayo dyan? Willing. Sabi mo nga, willing. Able. Hindi lang siya, willing. Maraming tao willing kang tulungan.
willing kang gabayan, willing kang pahiramin ng pera, o willing na pag-aralin ka, pero yung ability wala. Ang Diyos na ating tinatawag, yung Diyos na nangunguna sa buhay natin, willing and able to answer our deepest prayers. Grabe no, hindi lang deep prayers, yung pinakamalalalim, yung hindi mo masabi sa iba kasi nahiya ka. Di ba may mga prayer tayo na nahiya ka i-share sa iba? Parang sabihin, ambisyoso. Gwapo ka, maganda ka, no, matalino ka, anak mayaman ka para mangarap ka ng ganyan. May mga ganyan tayo na hindi mo masabi. Minsan yung problema, kaya mong sabihin eh. Pero minsan yung nagpapasaya sa'yo, hindi mo masabi. No? Pero ang Diyos, salamat sa Kanya, willing na siya, able pa siya. Yan ang Diyos na nangunguna sa atin ngayong 2025. Bago pa tayo tumungtong sa 2025, nauna na ang Diyos. At gusto niyang sabihin sa bawat isa, anak, kung ang 2020 hanggang 2024, puro luha, puro kabiguan, puro pangiiwan, i-claim natin, 2025 is the season of answered prayers. Because Christ is the answer. Siya yung sagot. Akala natin, taong tinitingnan natin para sagutin tayo, gagamit ang Diyos ng tao. Pero hindi sila ang source, ang ating Panginoong Jesus. Sabi nga nun, increase your capacity to desire to pray and delight in Him. Ito yung dapat na gawin natin, no? Yung kapasidad natin na laging manalangin at maging kagalakan natin ang Diyos, yan ang palakasin natin. Para magkaroon ng season of answered prayers. Kasi talagang, if you delight yourself in the Lord, sabi ng Psalm 37 verse 4, kung ang iyong kagalakan, ang iyong kasiyahan na hanapin mo sa Diyos, lahat ng desire, lahat ng naisin ng puso mo, bibigay sa'yo ng Lord. Kasi ang isang tao na ang dinidesire sa puso ay ang Diyos mismo, hindi ka magkakaroon ng mga desire na mali. Kaya napakahalaga talaga nung pagde-delight yourself in the Lord. Dahil may mga desire tayo sa puso natin, pag hindi si Lord ang kagalakan ng puso natin, may mga desire tayo na valid. May mga desire tayo na pwede naman sa'yo, pero maaaring hindi kalooban ng Diyos sa'yo. Pero ang tao, na ang kagustuhan, mabigyan kita ng kagalakan, Panginoon, hindi ka magkakaroon ng desire na makakasakit sa ating Panginoon. Itatama, ia-align ng Diyos ang puso mo sa mga bagay na magbibigay ng mataas na kaluwalhatian sa Kanya. Amen ba? Palakpakan nga natin ang Lord. So that is the key. Yun ang susi sa answered prayer. Hindi ka mag-struggle. Basta sabihin mo lang sa Panginoon, alam ng Lord yun, kung ginigame mo lang siya, yung parang, Lord, gusto kong yumaman. Kasi magdo-donate ako sa'yo. No? Meron pang iba, magtataya ako sa loto, Lord, maitayo lang lahat ng churches. Hindi nabibigyan ng kaluwalhatian ng Diyos doon. No? Kasi, ang isang taong nagde-delight sa Panginoon, ang kaparaanan niya at kaisipan tama. No? Aligned siya, righteous ang ways ng Lord. Hindi mo po pwedeng the end justifies the means. Hindi pwede po yun. Na kukuha ko ng ganito para ibigay sa ganyan, sa mahihirap, mga Robin Hood style, di ba? Na, sige, mangunguha ako, magnanakaw ako, ganun yung Robin Hood, di ba, na story, tapos pinapakain niya sa mahirap, hindi po yun, mali yun. Hindi magagalak ang Diyos doon. Ang kaparaanan at ang kaisipan ng Panginoon laging matuwid, laging tama. We look upon prayer, sabi po ni Oswald Chambers, we look upon prayer as a means of getting things for ourselves. The Bible idea of prayer is that we may get to know God Himself. No? Akala natin ang prayer para makuha natin yung gusto natin. Pero ang Bible idea, ang biblical idea ng panalangin ay ito, ang makilala natin mismo ang ating Diyos. Amen? Gaano mo kakilala ang Diyos? Alam niyo po, pag kilala natin ang Diyos, hindi mo siya madadoubt eh. No? Hindi mo idadoubt yung kaparaanan niya, hindi mo dadoubt yung kalooban niya. Kaya mahalaga po yung pagkilala sa Diyos. God tells us numerous times in Scripture that He does not want us ignorant concerning who He is and His promises. Ayaw po ng Diyos, no,
na hindi natin siya kilala at ang kanyang mga pangako. Kaya po, we will go through this. Una, kailangan kilalanin natin ang Diyos at yun ang goal ng prayer. God is all-knowing. Sabi mo nga, God is all-knowing. Pag sinabing God is all-knowing, it means Christ has all the answers. Nasa Diyos ang lahat ng hinahanap mong kasagutan. Ang lahat ng tanong sa isip mo, ang lahat ng hinahanap mo, nasa Kanya ang kasagutan. Yan ang Diyos na mayroon tayo. Nabasa natin Isaiah 65. He was God's answer. Christ has all the answers. Why? Because He was God's answer to all the questions we deal with. Since He is holy and all-knowing, Jesus can see the future when we can't. Kita ng Diyos yung future nating lahat, bago pa tayo dumating doon. Whatever we're facing, whatever the issue is, He already knows and can guide us through it. Ano man yung kakaharapin mo, ano man yung mga isyong nakikita mo sa buhay mo, alam na yan ng Diyos at i-guide ka niya patungo doon. Yan po ang Diyos na meron tayo. Kaya huwag ka matakot sa 2025. Alam niyo po, 2025, ang daming uncertainty. Marami pong threat ng war. No, kahit sa US nga, maraming mga threat na sabi nila, baka ayaw talaga paupuin si President Donald Trump, may mga ganyan. Pero alam naman natin kung sino humahawak ng kinabukasan natin, di ba? Hindi niya tayo pababayaan. Ng 2020 nga, hindi tayo pinabayaan ng Diyos. No? Kahit hindi kayo lumalabas ng bahay, yung spirituality ninyo, no? Kailan po ba, meron po ba kayong naiisip na pagkakataong pinabayaan kayo ng Diyos? Meron bang pagkakataon na ang Diyos, merong hindi sinagot na panalangin mo, pero nung huli sinabi mo sa Kanya, Lord, buti na lang, tama ka. No? May mga bagay po tayong hinihiling na hindi natin nakikita anong magiging outcome in the future. Pero, ilagay po natin sa ating puso, ang mga saradong pinto ay hindi po God's denials. It may be God's redirecting you sa mas mainam para sa buhay mo. Pagka po tayo nalilito, may mga hinahanap tayo, may mga tanong tayo, Lord, bakit hindi mo sinagot yung panalangin ko? Parang nagtatampo po tayo sa Diyos. Tanungin po natin siya, Lord, bakit ganun? Ba't ganun yung nangyari? Ano po ba ang gusto nyo? Dahil alam ko po, kayo lang makakasagot ng mga bagay na katanungan sa isip ko. Ano po? Sabing ganon, God always answers prayers even when the answer is no. Sometimes we don't get what we want because God wants us to be dependent on Him. Have faith in God. No? Minsan po pala talaga may sagot si Lord na no. No? Hindi lahat ng gusto natin agad binibigay niya para maging dependent tayo sa Kanya. No? Kasi kung lahat po na nasa inyo na, hindi na ninyo kailangan po ang Lord. May mga bagay po na talagang hindi lahat makukuha natin, pero yun ay magkaroon po tayo ng pananampalataya na alam po ng Diyos ang Kanyang ginagawa sa ating buhay. Amen? Yan. Praise God. Pangalawa po, sabihin niyo, yung una po, God is all-knowing. God has all the answers. Christ has all the answers. Pangalawa po, God is all-powerful. Sabihin niyo nga, God is all-powerful. Christ alone is the answer. John 14:13-14, whatever you ask in my name, that I will do, that the Father may be glorified in the Son. If you ask anything in my name, I will do it. No? Hingin daw natin sa pangalan ng Panginoong Hesus kasi yung pirma lang ng pangalan niya ang tinatanggap sa langit. Alam niyo po, may time na, di ba po, sino po nakita na ng cheque? Ay, iba, di pa nakita ng cheque? O ilabas mo nga yung cheque na may pirma ni Ate Menchi. Meron po ako dyan sa, ko. Gusto niyo ba? Makita niyo kung magkano renta natin. Hindi, joke lang. Ang cheque po, merong tinatawag na authorized signatory. No? Hindi ba sa cheque na may pangalan ng bangko, may amount, ay i-honor sa bangko. Po. Yun lang mga authorized signatory. Sa langit po, marami pong tumatawag sa Panginoon, nananalangin.
Pero talaga pong ang nire-recognize lang na pangalan sa langit para sagutin ang prayer mo ay kung ang kahilingan ay hinihiling sa pangalan ng Panginoong Jesus. No? Hindi po sa kani-kaninong pangalan. Pero sa totoo lang po, Jesus' name is the answer to all of our problems. He alone is God's answer to our disappointment, doubt, desires, despair, darkness, and death. Pangalang Jesus. We pray in the name of Jesus. We respect Mary as a woman na talagang pinagdaanan ni Jesus Christ para maging tao. So we pay respect to her as well. Pero to have answered prayer, pangalang Jesus. No? Kaya sa akin, maging kagaya tayo ni Mary. Nung lumapit sa kanya mga tao para gumawa ng himala, anong sinabi niya? Do what He says. Tinuro niya ang tao kay Jesus. At sabi nila, kung anong sasabihin niya sa inyo, gawin nyo. Dahil siya yung may kakayanang gumawa ng himala. So, ang galing. Sabi rin niya, kanta natin yun my soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. Yan po ay kanta ni Mary. No po? Siya mismo sabi niya, ang aking puso'y nagagalak sa Diyos na aking tagapagligtas. No? Kaya napakaganda po na maisip po natin, God's name is powerful. Kaya po mga prayer natin in the name of Jesus, kahit pa nagpe-pray tayo for healing, ang ating pong sinasabi, hindi po yung taong nagpe-pray ang titingnan nyo na magbiligtas sa inyo, magpapagaling, kundi si Jesus. Magbibigay ng sagot sa panalangin mo, himala. Si Jesus, hindi yung taong nagpe-pray. No po? Kaya we give Him the glory that is due to His name. Siya ang binigay ng Diyos Ama sa langit. Ang pangalan niya, sabing ganon, salvation can be found in no one else but only in the name of Jesus. Acts 4:12. Ayan. Kung kayo po ba ay nalulungkot, sino po dito yung may disappointment? Nagda-doubt, may mga nais sa kanilang buhay. May despair, no? Nawawala na ng pag-asa sa buhay. Feeling nyo ang dilim-dilim na ng paligid nyo. At kayo'y humaharap sa mga nakakatakot na mga sitwasyon ng buhay. Tumawag lamang po kayo kay Jesus. Alam nyo po, minsan darating ka sa punto na wala ka nang masabi. Halimbawa, nandyan na talaga yung tao na mananakit sa'yo. Sabihin mo lang, Jesus. No? Hindi kailangang maraming sasabihin. Minsan yun na lang masasabi mo Sobra ka nang nalulungkot o takot na takot ka, just say Jesus. Dahil ang pangalang Jesus kayang tunawin ang lahat ng gawa ng kaaway sa atin. Sa pangalang Jesus, ang gawa ng kaaway kayang mawala sa buhay natin. Because they fear every knee shall bow, every tongue will confess that Jesus is Lord. Yun lang ang pangalang kinatatakutan ni Satanas, ang pangalang Jesus. Wala nang mas makapangyarihan pa sa kanyang pangalan. Ang pangalang Jesus ay kaligtasan, ang pangalang Jesus ay kagalingan, ang pangalang Jesus ay kalayaan. Amen? Palakpan natin ang Panginoon. Sa kanyang makapangyarihang pangalan, He is all-knowing. He is all-powerful. God is all-loving. Balansing-balanse po ang Diyos. God is all-loving. Siya ay punong-puno ng pagmamahal sa atin. No? Christ is the appropriate answer. 1 John 3, the Passion Translation, look with wonder at the depth of the Father's marvelous love that He has lavished on us. He has called us and made us His very own beloved children. Mahal na mahal tayo ng Diyos, ng Kanyang anak. Ibinuhas niya lahat ng Kanyang pagmamahal sa Kanya at ipinadala siya sa lupa para ipadama sa iyo ang pagmamahal ng ating Panginoon. Amen? All in one package ang Diyos. No? There is no one that loves you more completely or purely than Jesus. No, mahal na mahal ka ng Lord completely and purely. Dalisay ang Kanyang pagmamahal. Kompleto ang Kanyang pagmamahal, wala ka nang hahanapin pa. Wala nang kulang. No?
As His beloved children, even our past strong motivation in prayer does not stop Him living in me, loving us, hearing and answering our prayers, and just having joy in being with us. Sabi ganun minsan, kahit mali ang motive natin, sinasagot ng Lord ang panalangin natin. Bakit? Kasi mahal na mahal niya tayo. No? Ganun niya kanya kamahal. Lagi pa rin siyang nandiyan. Minamahal tayo, pinapakinggan, sinasagot ang ating panalangin. At gustong-gusto niyang makasama kanya. Ganyang kanya kamahal. He wants to be with you. That's why He wants you to commune with Him in prayer. Pag mahal nyo, kinakausap nyo. Ayan, nabubuhay na naman kayo. Alam nyo, kahapon, lungkot po ako kasi kahapon, nag-in-drive po ako papunta sa annual planning namin, medyo malayo. Alam nyo, nakakalungkot yung mama siguro, talagang wala nang makausap. Nagbuhos ng kanyang heart. Sabi niya, alam mo ma'am, dati po akong driver sa Qatar ng truck. Malaki po sweldo ko ma'am, sabi niya. Kaya natakot daw siya, parang sabi pa nga niya, ma'am, buti pinili mo ako, hindi naman ako kagwapuhan. Kasi sa in-drive, nilalabas yung mga, sabi niya, ma'am, sabi ko, hindi ko tinitingnan po yung mukha ng mga driver kasi lumalabas ang mukha. Alam niyo yung in-drive, hindi ako promoter po noon dahil kay Ate LB ninyo, nalaman ko, pag nahirapan ako mag-grab noon, natutunan ko isa pang app na in-drive. Talagang lumalabas yung mukha, minsan 10 sila. Samantalang sa Grab, sabi ko minsan kay Lord, binibiro ko si Lord, pati ba naman Lord sa Grab? Pinag-iintay ako, rejected pa ako kung minsan. Ang lapit na, tapos bigla po siyang kinancel ako. Itong in-drive, may choice ka, ang daming pangalan. Sabi niya, ma'am, buti kinuha mo ako kahit hindi mo ako kagwapo, baka ako may hugot si kuya. Sabi ko, kuya, hindi kita pinili dahil sa picture mo. Yung pinakamalapit sa mo, isa 8.2 kilometers. Ikaw itong pinakamalapit, ikaw pinili ko. Doon nagsimula yung kwentuhan, tapos sabi niya, alam niyo ba ma'am, tatrabaho dahil sa Qatar, ngayon nandito na ako sa Pilipinas kasi parang naging delikado yung sitwasyon niya doon. Bumili ng sasakyan. Tapos alam niyo ba ma'am, yung misis ko, dahil sa pagmamahal ko sa kanya, pinayagan ko. Siya naman ang gusto mag-OFW. Nag-OFW. Hong Kong, tapos lumipat pa sa Russia. Alam niyo po, 4 na taon nang di umuwi. 6 months na raw silang di nag-uusap. Kakalungkot. Kung yung tao nalulungkot pag di kinakausap ng mahal nila, sabi mo sa'yo, mahal na mahal ka ng Diyos, kailan mo siya huling kinausap? No? So sa atin po, all loving ang Diyos. Kaya po yung prayer, season of answered prayer, hindi lang yung gusto lang natin lagi tayo ang sinasagot ng Diyos. Gusto rin niyang mag-pray tayo kasi all loving siya. Joy niya na makasama ka. Sa abroad po, naging common experience. Dahil sobrang busy ang tao, 3, 2 ang trabaho, ililibre mo na, hindi ka pa rin sisiputin for coffee kasi nangihinayang sila sa oras. They'd rather work than talk to people. Ang Panginoon po, mahal na mahal ka niya, kaya gusto niya nagpe-pray ka. Gusto niyang lagi mong maramdaman na may isang Diyos na lagi kang kasama. Hindi niyo dapat nararamdaman na walang nakakaintindi sa inyo, walang willing makinig sa inyo, walang nagmamahal sa inyo. Kung tayo naintindihan natin na ang Diyos natin, all-loving. He looks at you as if ikaw na ang pinaka-importanting taong nabubuhay sa mundong ito. Kaya po sana i-treasure nyo yung prayer. May mga time po talaga hindi available yung mga tao. Pero ang Diyos po through the Holy Spirit, He's always there. He is all-loving. No? He wants to talk to you. He wants you to talk to Him. Gusto niyang magpakilala pa sa'yo ng lubusan. God is all-loving. Sabi nga nun dito, there is no one that love... Ay, inulit na naman yung verse. Sabi nga nun, number 4, God is all-present. Sabi mo, God is all-present. Hindi lang siya Christ has all the answers, but Christ is always the answer. Present siya lagi. Lagi siyang nandyan. Sabi ng Hebrews 13:5, don't be obsessed with money,
But live content with what you have, for you always have God's presence. For hasn't He promised you, I will never leave you, never, and I will not loosen my grip on your life. Ang ganda po ng translation na yan. Sabi niya, God is all present. God is all powerful. God is all loving. God is all present. No, sabi niya ganyan, wag daw tayong parang obsessed sa paghahanap ng kayamanan. The Lord is not against money. But don't fill your life with activities na ang puro, pag binilang mo yung buhay mo, puro paghahanap buhay. Do you get me po? Minsan puro paghahanap buhay, umiikot na yung buhay natin sa ganon. Sabi niya, maging content daw tayo kung anong meron tayo. Dahil laging nasa iyo naman ang presensya ng Diyos. Di ba pinangako niya sa'yo, hindi kita iiwan kahit kailan, at hindi ko bibitawan ang buhay mo. No? Basta anything that crowds God out of your life is an idol po. Sana po wag tayong mag-engage in things that will rob us of our quality time with our Lord. Kasi you are missing a lot. You'll never know po, ang presensya ng Diyos, wala talaga siyang katulad. Kaya po may kantang na-create, Heaven is in my heart. Kasi si Lord nandoon eh. Present siya, no? He is always the answer. He is always near. He is not far away. That speaks of His devotion to us and desire to be with us. In His presence, there is peace, fullness of joy, and there is His abundant blessing. Ang hinahanap po nating kapayapaan, kagalakan, at pagpapala ay nasa Kanyang presensya. No po? Sabi nyo nga po, nasa Diyos ang kapayapaan, ang kagalakan, at ang pagpapala. What challenges are you facing today? Ano po yung mga problemang kinakaharap ninyo? Choose to stand under the protection of God and let Him take over the situation. Kung ano man po ang inyong kinakaharap na challenges, magpasako po tayo sa protection ng Diyos. At hayaan nyo pong siya ang manguna sa sitwasyon po ng buhay ninyo. Believe that not only He has the answer, but He is the answer. Hindi lang po niya hawak yung sagot, kundi siya mismo, ang Diyos mismo, ang kasagutan sa lahat ng hinahanap mo. Amen? Palakpan po natin ang Panginoon. I-declare nga po natin ang sama-sama. Ito po, year 2025. The year of the surpassing greatness of God's favor, unparalleled victories, and breakthroughs, unlimited possibilities, and a season of answered prayers. In Jesus' name, amen. Palakpan natin ang Panginoon. Hallelujah. And as I end, gusto ko po kayong i-remind ng isang story. Sabi po ng isang mangangaral, napakinggan ko po yung kanyang illustration, ang ganda, and I want to share it with you. Sabing ganon, mas marami parang outsider ang nakaka-receive ng blessing sa Lord, ng himala, kaysa sa mga insider. At ang naging example niya, yung Syrophoenician woman na hindi Hudyo, pero lumapit sa Diyos. Ang sabi dun sa kwento, si Jesus ay nakatayo lang, kausap niya mga disipulo, may lumapit na babae. Lumuhod siya. Sabi niya ganon, ang anak ko may sakit, Jesus, puntahan mo naman ang anak ko. Tapos alam nyo, sabi ng Diyos sa kanya, hindi pa time na sagutin ko ang panalangin mo, unahin ko muna yung mga Israelita. Alam nyo, hindi pumayag yung babae. Kasi mahalaga sa kanya yung anak niya. Isang anak lang. Biro nyo, dinayo pa niya. Minamaliit sila ng iba ng mga Jews. Liit ng tingin sa kanila kasi ang tingin sa kanila aso. Biro mo sagot ng Lord sa kanya. Hindi pa time
mga anak muna ng Israel ang aking pupuntahan. Ang sagot niya, hindi ba ang aso entitled din na kumain ng mga mumo na nahuhulog sa hapag? Nagulat yung Diyos sa faith niya. At ang Diyos, sinagot siya. Ano daw po bang nangyayari pagka tayong mga Kristiyano na sanay na sa prayer, sa preaching, sa Word of God? Minsan daw ang problema ng Christians sa panalangin, we become over-familiar. Normal na lang sa atin ang prayer. Ang ginawa ng babaeng yon, nung lumuhod siya, ibig sabihin, nag-worship siya. At ang sabi niya, kahit mumo, namangha ang Diyos sa kanya, sige. Pinagaling yung anak niya the same time na sinabi ng Diyos na magaling na. Mga kapatid, mga minamahal, yung kumain ng mumo, dahil yun lang kaya sa kanya, nagpagaling, nagligtas, nakatanggap ng himala. Tayong lahat na naririto, nasa mesa po tayo. Na ang banquet ng Diyos, available sa ating lahat. Siya ang hingi niya mumo, pero natanggap niya yung malaking himala. Buhay, kaligtasan, kalayaan, kagalingan ng kanyang anak. My dear JLU Belt family, hindi mumo ang gustong ibigay sa'yo ng Lord. Hindi tira-tira. Pero bakit ang dami nating unanswered prayers? It's about time na ibalik tayo ng Diyos sa pananampalataya na ang Diyos na nagligtas sa atin si Jesus has all the answers available to His people. Tayo ay kanyang mga anak. Binayaran ng dugo ng Panginoong Jesus. At hindi lamang mumo ang hinanda niya para sa atin. Pero kagaya ng babae, minsan ang tendency natin, sabihin agad sa Diyos na, yung anak ko kasi may problema eh. Kailangan ko kasi ng trabaho, ang dami naming utang. Gusto ko na magkaroon ng bahay. Ayoko nang nakikitira. No? Kaya ayoko nang upa kami ng upa. Naubos yung kita namin sa pag-uupa. Pero hindi po yun eh. Dapat po, we start with, like that woman. She bowed. She bowed before the Lord and worship. Kailangan po tayong bumalik sa pagsamba. Kailangan po tayong bumalik sa pagkamangha. Baka po, pamilyar na tayo. Ang makakatanggap ng himala ng Diyos. Yung kilala niya ang Diyos niya bilang all-powerful. Ganun pa ba ang tingin mo sa Diyos? All-loving pa ba siya? After many years? Do we still believe that He has all the answer? Do we believe that He do not just have the answer, but He Himself is the answer? Christ is the answer. Regardless ng kung ano ang kailangan mo, maliit, malaki, matagal na ba na pinananalangin? Hindi po nagbabago. Ang Diyos Jesus ang kasagutan sa lahat ng hinahanap natin. Sa lahat ng kulang sa atin. Sa lahat ng himala. And the Lord is saying, come. Open door. Open banquet. Hindi ka aso. Na tira-tira lang ang hihingin mo sa Diyos. Kung yung humingi ng tira-tira, natanggap ang pinakadakilang himalang hinahanap niya, ikaw pa kaya na anak niya. All of heaven is in Christ. Christ is truly the answer. Amen. Tayo po'y tumayo sa presensya ng Diyos. Si Jesus lang, mga kapatid. Noon, ngayon, magpakailanman, si Jesus pa rin. Nasa Kanya ang lahat ng kailangan natin. Siya mismo, si Jesus mismo, ang kailangan natin sa buhay natin. When you have Jesus in your life, you have everything.
Wala ka nang hahanapin kay Jesus. Hawak ng Panginoon ang iyong kahapon, ang iyong ngayon, ang iyong bukas, hanggang sa walang hanggan. Si Jesus pa rin. And it will always be Jesus. Siya lamang ang ating kailangan. Siya ang susi. Siya ang pintuan. Siya ang tinapay ng buhay. Siya ang ilaw. Siya ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Siya ang ating dakilang pastol. Siya ang vine, siya ang puno. Tayo ang mga sanga. We need Jesus and Him alone. If you can't be satisfied by Jesus, then no one and nothing will satisfy you. Siya po dapat ang pinakadakilang, He is the pearl of great price. Kailangan dumating po tayo sa punto na yun ng buhay natin, na ang sentro at kayamanan at kabuuan ng ating buhay ay si Jesus. Siya lamang. All other things and areas in our lives that are not in order will fall at the right place. Pag si Jesus ang kabuuan natin. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Focus on Jesus. Focus on who He is. Hallelujah. Hallelujah. I will just pray. Kayo po, manalangin po tayo sa Panginoon. Hayaan nating magsimula po tayo ng tama. This 2025, pwede lamang po nating i-claim that this will be our season of answered prayers. This will be the year that you have been waiting for sa buhay mo. If you will understand that Jesus alone is the answer. Siya lamang po. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, tulungan niyo po kami na kayo po ang maging sentro ng buhay namin ito. Panginoon, humihingi po kami ng tawad sa lahat ng aming kasalanan, sa lahat ng mga bagay na naging sentro ng buhay namin. Panginoon, patawarin niyo po kami sa mga idols, maging sa kung kami man ang naging sentro at nagpatakbo ng buhay namin sa napakaraming panahon. Panginoon, patawarin niyo po kami. Panginoon, hayaan niyo maging totoo po kami na kayo po talaga ang Panginoon, ang Hari, nagmamay-ari at tagapagligtas ng buhay naming ito. Sa oras po na ito, recommit and rededicate your life to the Lord. Tunay nga bang siya ang Diyos? Saan umiikot ang mundo natin? Ano po bang basehan ng mga desisyon ng buhay natin? Paano natin hinahandle ang finances po natin, ang oras po natin? Si Jesus po ba? Kinukonsulta po ba natin siya? Tinatanong po ba natin sa Diyos ano ang gusto niya? O yung gusto lamang po natin? Ang
tagumpay po ng buhay ay hindi nasusukat sa naabot natin. Hindi po nasusukat sa laki ng bahay na tinitirahan natin. Kung ilang anak ang napatapos natin ng pag-aaral. Kung gaano tayo kakilala ng tao. Kung ilan na po ang titulong nakakabit sa mga pangalan natin. Alam niyo po, tagumpay ng buhay sa huli. Kung kilala tayo ng Diyos. Kung ang mga ginagawa po nating sakripisyo at pagsisikap, ang dahilan ay dahil yun ang gusto ng Diyos na gawin mo. Live to please Jesus. Live with an audience of one. Alam niyo po, you will not be distracted by this world, nor by needs and demands. Live with an audience of one, and life will be simpler. Life will be much better and more meaningful and significant, because only those we do for Jesus will last up to eternity. What are you living for? And for whom are you living your life for? Para saan? True success is being who God wants you to be and doing what God wants you to do. Church, live for what truly matters. Let's live for Jesus. Sa mata po ng tao, maaring hindi nagtagumpay si Jesus dahil namatay siya. Pero sa mata ng Diyos, ang sinabi ni Jesus bago pa siya ipaako sa krus, "Not my will, Lord, but your will be done." He is already a success in the heart, in the eyes of the Father in heaven. Kasi yun ang gustong gawin, yun ang purpose kung bakit siya ginawa, kung bakit siya bumaba dito sa lupa. Wag po tayong, may we never get lost sa mundo po na ito na napakarami pong nagdedemand sa atin. Let your orders come from God. Even the steps and the stops of a righteous man are ordered by the Lord. Yun po ang hanapin natin sa buhay na ito as we start this year. Hindi pa huli ang lahat, kapatid, para i-align ang ating buhay sa blueprint ng Panginoon. And I tell you, that is the happiest life. That is the most, ito yung pinakamalayang buhay. Hallelujah. Let's just worship Him. Hallelujah. Hallelujah. Ito pong aming pinanampalatayanan, O Diyos, na Ikaw ang Diyos na sumasagot ng aming mga panalangin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Ikaw ay Diyos na sumasagot, dumilinig ng panalangin, bawat daig, bawat ibig ay iyong nagapatid. Kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaig. Tingin itong pagsamo, tanggapin ang pagminsan pa ikaw ay Diyos. Ikaw ay Diyos na sumasagot, Our God is a miracle working God. panalangin, bawat He is an daig, answering bawat God. higpit
bang patid, kami sa'yo ay lumalapit, kami sa'yo ay dumadaig. Tingin itong pagsamo, tanggapin ang paglapit. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Ikaw ay Diyos na mabuti at tapat. Napakabuti ng ating Diyos. Ang mga pangako mo, O Diyos, sa amin ay sapat. At kung kami ay naninimdim at ang paligid ay kay dilim, Hallelujah. kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot. Minsan ba ikaw ay Diyos na mabuti at tapat, na kailan may hindi nagbabago, Panginoon? Yes, Lord. Hallelujah. Ang mga pangako mo, Call to the Lord. Diyos, sa amin Tawagin ay niyo po ang sapat. Panginoon. At kung kami ay Ipaalam ang inyong mga panalangin. at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Ikaw ay Diyos, Yes, Lord. na mabuti at tapat. Believe that the Lord is answering God. O Diyos, sa amin ay Hallelujah. sapat. At kung kami ay naninimdim at ang paligid ay kay dilim, kami ay dadalangin, kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot ng panalangin. Patuloy kang manampalataya sa ating Panginoon as you utter your prayers to the Lord. Yes, Jesus. Tell God your prayers. Walang imposible sa ating Diyos. Kung dumating ka sa lugar na ito na mayroong kabigatan, we speak answers to your prayers. As you delight yourself in the Lord is answering your prayers. Panginoon, kayo po ang sumasagot ng panalangin ng iyong mga anak. Kung naibigay niyo ang inyong kaisa-isang bugtong na anak, ano pa kaya't kasama niya ay iyo pong ipagkaloob ang bawat himala na hinihiling ng iyong mga anak. Ito po ang panahon para sabihin po ninyo sa Panginoon ang inyong mga panalangin, ang inyong mga kahilingan para sa inyong pamilya, kagalingan, himala, promotion sa trabaho, pagkakasundo-sundo ng pamilya, kalapitan sa Panginoon, breakthrough sa inyong ministry, ano man po, they are yes and amen in Christ Jesus our Lord. Yes. Ito po ang Diyos na meron tayo. Ano man pong ihilingin natin sa pangalang Jesus, kung tayo po'y hindi mag-aalinlangan, kayang-kaya pong ipagkaloob ng Diyos sa atin ang mga bagay na iyon. Sapagkat mahal na mahal niya po ang bawat isa sa atin. At siya po ay may kakayanan at may pagnanais na tayo po'y sagutin sa ating mga panalangin. Thank you, Jesus. Saan ba? Ikaw ay Diyos. Thank you, Lord. Mabuti at Thank you because you never change. Hindi ka nagbabago, Panginoon. Pangako mo, O Diyos. Salamat, Panginoon, sa pagpapagaling. Salamat sa kalayaan. Salamat sa pagliligtas. Yes, Lord. Yes, Lord. Kami ay dadaig sa Diyos na sumasagot
panalangin. Pasalamatan po ninyo ang Panginoon. Ano man po yung inyong pinanalangin. Just say thank you, Jesus. Sabi po ng Panginoon, do not be anxious about anything, but in everything, by prayer, with thanksgiving, let your requests be made known unto God. And the peace of God that transcends all understanding shall guard your heart and your minds in Christ Jesus. Huwag kang mag-alinlangan. Ngunit, panalangin may pasasalamat, iparating mo sa Panginoon ang iyong mga kahilingan at ang kapayapaan ng Diyos na walang katulad ang magbabantay ng iyong puso at isip sa pamamagitan ng Panginoong Jesus. Lord, we declare our prayers are yes and amen in Christ Jesus our Lord. Lord, let the season of answered prayers begin. In the name of Jesus, in the name of Jesus, dinideklara namin, Jesus, Christ is the answer to all our needs. Christ is the answer to all our prayers. Panginoon, patuloy ka naming pinupuri, dinadakilan, ninuwalhati. Ito pong aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Let us declare that Jesus is Lord over social media. Like, follow, and share our contents in Facebook, Twitter, Instagram, Threads, YouTube, and now on TikTok. Let us proclaim, share the goodness and greatness of our God through our social media accounts.